Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung dalawang string method sa Java. So syempre, alam nyo naman mas effective yung learnings natin kung nakikita natin yung pinagsasasabi ko. Okay, and without further ado guys, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. And eto na nga siya, and as you can see, ready na guys. Okay, so lagay na lang natin dito. Ano bang pag-aaralan natin na string method? So una, yung replace. Yan, pag-aaralan natin yan. Ano ba yung replace na yan? Tapos, meron pa isa, dalawa nga, diba? So, yung ikalawa naman is replace all. So, ano-ano tong mga to at paano natin siya ginagamit and ano yung mga real world case scenario niya. So, explain ko muna yung definition. Pag sinabi natin replace, guys, kumbaga, palitan ang Tagalog yan ha, specific na word sa isang string. So, meron tayong mga specific word na gustong palitan sa isang string. So, ganyan natin siya ginagamit, kaya nga replace, diba? For example, meron akong string. Sabi natin, meron akong text. Hello, Doji. Yan, diba? Tapos, gusto mo palitan si Doji. Gusto mo gawing hello, Mark. Yon. So, doon natin siya ginagamit. So, mamaya, papakita ko sa inyo. Paano naman pagka-replace all? Pag sinabi natin na replace all, guys, kumbaga, pinapalitan natin lahat ng match na karakter, okay? Kunyari, maglalagay ako dito ng specific words or characters. So, papalitan nyo yun, guys, okay? Kaya lahat yun papalitan niya. So, mamaya, papakita ko sa inyo. So, lagay na natin dito kasi medyo complicated masyado. Kaya puro salita lang. Kailangan talaga nakikita rin natin. So, pinapalitan lahat ng mag-match. Mamaya, maintindihan ninyo yan. Ano yun? Papalitan lahat ng mag-match. So, bakit replace all? Di palitan na lang yung buong text. Kung papalitan yung buong text, di gumawa ka na lang ng panibagong text variable, diba? So, ito, para maintindihan ninyo, simulan na natin. Kailangan, una natin gagawin is gagawa tayo ng string text. Declare tayo ng isang string variable. Pangalanan natin ng text. Tapos, ang bigay nating value dyan is hello, Doji. 1, 2, 3. Ikaw lang, sapat na. Okay? Yan. So, bakit natin kailangan mag-declare ng variable na string, tapos text, tapos ang value hello, Doji? Kasi guys, kailangan natin subukan yung mga string method natin, di ba? So, kung mayroon tayong papalit-palitan, gagamitin natin itong mga string method na to. Kung wala tayong string na text? So, kailangan natin mag-declare nito. Kasi dito natin gagamitin sa string variable na text itong dalawang method na. Now, gamitin na natin yung ating dalawang method. So, paano natin ito gagamitin? Of course, syempre, string method to, di ba? And meron tong result. Pag ginamit natin to, magre-return to ng value. So, kailangan meron tong variable na lagayan. So, gawan din natin sila ng variable nila. So, ito guys, this is not a boolean, di ba? Sinabi nating palitan ang specific na word. Then, pag pinalitan natin, makukuha natin yung bagong result. So, hindi yun true or false. String din yun, napalitan nga lang yung specific word. So, dahil string din yung magiging return yan, magde-declare ako ng dalawang string variable para dito sa dalawang method na. So, itong isa, sabihin natin yung pangalan nito is palitan lang. Palitan. Tapos, yung isa naman, string pa rin, palitan lahat. Ayan. Okay? So, i-comment muna natin si palitan lahat. Palitan lang muna yung gamitin natin. Then, lagay na tayo dito ng system out.println, parenthesis, and then end of the statement. Okay? So, ito na yung system out natin. Ngayon, umpisa natin gamitin, guys. Ito si replace. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Okay? For example, ito na nga yung text natin, hello Doji 123. And gusto ko palitan yung Doji with Mark. Namimili ako kung si Mark ba o si Kevin o si John. Pero I think si Mark na lang. So palitan natin si Doji ni Mark. Okay? Paano natin gagamitin yun? So again guys, ganito yan. Una, i-declare mo muna yung variable kung saan nakalagay yung text na gusto mong palitan, which is ito guys. So text, ito yung variable natin. Tapos i-connect mo ngayon yung .replace na method. Yung text variable, meron tayong gustong i-replace doon kasi kinabit natin yung .replace na method. Now, paano ngayon yung next na gagawin natin? So, maglalagay tayo ngayon dito ng quote and quote or double quote. Tapos, guys, meron tayong dalawang word na i-mention dito. Una, yung word na gusto nating palitan. So, ilagay natin dito si Doji. Okay? Tapos, lalabas ka ngayon nung double quote. Labas ka sa double quote. Then, maglalagay ka ng comma. And, maglalagay ka ulit ng another double quote. Dito naman, i-mention mo naman yung word na gusto mong ipalit, which is si Mark. Ba? So, ganun yung pattern niya. Okay? Una mo i-mention yung word na gusto mong palitan, comma, yung word na gusto mo ipalit. Ba? So, again, mention mo muna yung text or yung variable
yung variable name kung saan nakalagay yung text, which is ito. Tapos ilagay mo ngayon yung dot replace na method. Okay? Pagka dot replace mo, sa loob niyan, meron dalawang word kang i-mention. Yung word, una, sequence to guys ha. Una, yung word na gusto mo palitan, si Doji. Tapos comma, yung sumunod naman yung gusto mong ipalit. Ngayon, subukan natin. Tignan natin kung totoo ba tong pinagsasasabi. Okay? So, paano natin malalaman? Isa-system out natin itong variable na to para makita natin kung totoo ba yung result. So, ipapaste dito. Okay? Tapos, iraran ko. So, this time, pag niran natin to, dapat hindi na hello Doji 123 yung makikita natin. Hello Mark 123. So, iran nga natin. Ayun, nakita ninyo guys. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Hello Mark 123. So ganun lang siya kasimple. So ngayon na nasubukan na natin tong replace na isang word lang. Comment na natin yan kasi susubukan naman natin yung replace all na method. Paano naman yun? And pinapalitan lahat ng mag-match. Ano ibig sabihin nito? For example, ganito. Bigyan ko na lang kayo. Simple na lang natin para hindi tayo masyado mahirap. Ang most important thing nito is magkaroon tayo ng idea and understanding. Okay? Kasi later on, pwede na natin siyang paglaruan kasi alam na natin yung principles eh. Diba? So, pisa na natin. So, meron akong another string variable. Palitan lahat. Yan yung name. Diyan ngayon natin ilalagay yung dot replace. Again, paano natin gagawin yun? Mention mo muna or call mo muna yung name ng variable na gusto mong pakialaman. Itong text. Tapos, ikabit mo ngayon yung dot rep na method. Yan. Parenthesis. And then, end of the statement. Oops! Bunti ko na makalimutan. May all pala yan. Sorry. Hey guys, ngayon, para mapakita ko sa inyo ng madali, di ba dito meron tayong 1, 2, 3. So, number yan. Ngayon, pag sinabing replace all, lahat ng mag-match. So, ganito gagawin ko. Ganito pa rin guys. Ganito pa rin yung principles natin. Lahat ng number. So, paano natin ma-detect yung mga number? So, maglalagay ako ng double quote. So, dahil number to guys, hindi ako basta-basta maglalagay ng 0. So, 1, 2, 3, gano'n. Yung kasi maging, ano lang yan. Yung string ang labas niyan, di ba? So, dahil number yan, maglalagay ako ng box bracket. So, tandaan nyo na lang. Bakit ako naglagay ng box brackets? Ibig sabihin yan, guys, lahat ng number from 0 to 9, ayan, gusto ko mabura. Okay? Or mapalitan. Anong ipapalit ko? Comma. Again, yung ikalawang word yung ipapalit natin. Then, quote and quote. Okay? Yan lang. Anong laman? Wala. Kaya nga buburahin natin, di ba? So, ang lalagay natin dyan, wala. So, lahat ng number from 0 to 9, lahat ng mag-match dyan, including tong 1, 2, 3, mapapalitan yan ng ganito. Eh, anong laman nito? Wala. Ibig sabihin, kung mapapalitan ka ng wala, mabubura ka. So, at the end, pag niran na natin tong variable na to, palitan lahat, ang makukuha natin should be hello Doji na lang. Nakuha ba ninyo? So, iran natin. Ayun, hello Doji na lang, di ba? So, nakuha ninyo guys. So, napakasimple lang. So, bago natin tapusin yung video na to, gusto lang kita i-remind na yung kaalaman, karunungan at pagkaunawa, yun na yung nanggagaling sa Panginoon. Kaya naman, kung may natutunan ka sa video na to, imbes na sa akin ka magpasalamat, mas maganda kung sa Diyos tayo magpapasalamat. Mas maganda kung sasabihin natin, salamat sa Diyos or thank God, mas ikasasaya ko yun. So, thank God for the opportunity and see you on our next tutorial.